Hindi lahat ng ospital ay masigla at puno ng tao. May mga ospital din na luma, tahimik at tila ba may sariling buhay ang bawat pasilyo. Isa doon ay ang mental hospital na pinapasukan ko. Ako si Bea, 22 years old, bagong graduate at unang trabaho ko ang maging nurse dito. Excited ako noong una. Pangarap ko talaga ang makatulong sa mga pasyente. Pero hindi ko maitatanggi na may kakaibang kaba akong nararamdaman nang una kong makita ang mataas na gate at kupas na pader ng ospital. Para bang sa pagpasok ko roon, may parte ng sarili kong nagtanong kung tama ba ang pinasok ko. Pagpasok ko, sinalubong ako ng head nurse. Mahaba ang koridor, puti ang pintura, pero kupas. Mahina ang ilaw na halos nagkikislapan pa. Sa bawat pintong nadadaanan namin, may mga pasyenteng sumisigaw, may nakatulala, at may ilan namang tila walang malay. Sabi ng head nurse, kailangan ko lang daw masanay. Pero may isang kwarto agad na ipinakilala niya sa akin. Diyan muna kita i-assign, Bea. Simple lang, bantayan mo lang siya. Tahimik yan, hindi yan pala away. Mabait pa nga kung tutuusin. At nang sumilip ako, nakita ko ang pasyente. Lalaki, payat, nakaupo lang sa gilid ng kama. Wala siyang imik, walang reaksyon. Parang wala siyang pakialam kung may dumating man. Sa una kong tingin, nakahinga ako ng maluwag. Hindi pala ganun ka-intimidating. Lumipas ang mga oras, sinimulan kong alagaan siya. Dinadalhan ko ng pagkain, binabantayan ko habang natutulog, at minsan, kinakausap ko kahit hindi naman siya sumasagot. Tahimik lang siya lagi, pero sa kakaibang paraan, parang komportable akong kasama siya. Hanggang sa isang gabi, bago ako umuwi, may napansin akong kakaiba. Binuksan ko ang chart niya para mag-check ng details. Doon ako napatigil. Walang kahit anong pangalan, edad o record ng pasyente. Blanko lahat. Napalunok ako. Paano ko aalagaan ang isang pasyenteng parang hindi naman talaga nakalista bilang isa sa kanila? Magdamag akong hindi mapakali matapos ko makita ang chart na walang kahit anong impormasyon tungkol sa pasyente. Kinabukasan, sinubukan kong tanungin ang head nurse tungkol doon. Ma'am, yung pasyente sa room 304, bakit wala pong details sa chart niya? Room 304? Bea, walang pasyente doon. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung nagbibiro ba siya o sinusubukan lang akong takutin bilang bagong nurse. Pero seryoso ang tingin niya. Pinilit kong ngumiti at tumango, pero sa loob-loob ko'y naguguluhan ako. Pagbalik ko sa duty kinagabihan, dumiretso ako sa room 304. Nandun pa rin siya, nakaupo, nakayuko at nakatingin sa sahig. Nang makita niya ako, bahagyang gumalaw ang labi niya. Sa unang pagkakataon, narinig ko siyang nagsalita. Bakit mo ako iniwan? Biglang lumamig ang hangin sa paligid. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Anong ibig mong sabihin? Pautal-utal kong sagot. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Mapuputla ang kanyang mga mata. Parang wala ng buhay. Hindi mo na ako inaalagaan noon. Kaya nandito pa rin ako. Biglang nagloko ang ilaw. Ang paligid ay tila lumabo. At ang katahimikan ng ospital ay nakakabingi. Tumayo siya mula sa kama. Mabagal, pero bawat hakbang niya'y parang gumigiba ng lakas ko. Doon ko napansin, wala siyang anino. Nanlumo ako. Gusto ko sumigaw pero nanigas ang lalamunan ko.
Ngumiti siya ng pilit at doon ko nakita ang punit-punit niyang labi. Matagal na kitang hinihintay, Bea. Nagsara ng malakas ang pinto sa likod ko. Pilit kong binubuksan pero ayaw bumukas. Paglingon ko, nasa harap ko na siya. Sobrang lapit. Malamig ang hininga niya sa pisngi ko. Bago pa ako makasigaw, bumulong siya sa tenga ko. Alagaan mo ako hanggang dulo. At biglang nagdilim ang lahat. Pagmulat ko, nasa infirmary na ako. Sabi ng mga katrabaho ko, nakita raw nila akong nakahandusay sa sahig ng room 304, nanginginig at walang mahalay. Ang mas nakakatakot, sinabi nila na matagal nang walang pasyente sa kwartong yun dahil may isang lalaki raw na nagpakamatay doon. Mga ilang taon na ang nakakalipas. Ilang araw kong pinilit itanggi sa sarili ko ang lahat. Pero bawat gabing dumadaan, naririnig ko pa rin sa isip ko ang boses niya. Paulit-ulit. Alagaan mo ako hanggang dulo. Hindi ko na kinaya. Nagdesisyon ako mag-resign. Kahit mahirap tanggapin na unang trabaho ko pa lang ay tinalikuran ko na. Mas nanaisin ko nang mawala sa lugar na yun kaysa manatiling bihag ng isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Lumipas ang ilang buwan, pero dala ko pa rin ang bigat ng karanasan sa mental hospital. Tuwing dumadaan ako sa hospital na bago kong pinapasukan, hindi ko maiwasang isipin kung paano kaya kung hindi ako nag-resign. Baka hanggang ngayon, naroon pa rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang umaga pagsapit ng takip silim. Isa ako sa mga silent listeners nyo. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko. Tawagin nyo na lang akong Rodel, 25 anyos. Simpleng empleyado lang sa isang kumpanya sa Makati. Tahimik akong tao, wala namang bisyo, at higit sa lahat, hindi ako baliw. Pero isang maling pangyayari ang nagdala sa akin dito, sa lugar na kinakatakutan ng marami, ang mental hospital. Noong gabing yun, inaresto ako ng mga barangay tanod matapos akong makita sa kalye na parang lutang, pasigaw-sigaw. Ang totoo, pagod lang ako, galing trabaho at nakainom ng konti. Pero dahil wala akong kamag-anak na agad na dumating para magsalita sa pabor ko, agad akong dinala rito para obserbahan. Sa unang araw ko pa lang, ramdam ko na hindi ako nababagay dito. Sa paligid, makikita mo ang mga pasyenteng nakatali ang kamay. Ilan ay sumisigaw na parang may kaaway na hindi nakikita. At ang iba naman ay nakatitig lang sa kisame na para bang may sinusundan na anino. Dinala ko sa isang kwarto na may bakal na kama at manipis na kutsyon. Walang kahit anong gamit kundi mesa at upuan. Sabi ng doktor na nag-check sa akin, ilang araw lang daw at lalabas din ako kung wala silang makita. Pero habang naroon ako, pakiramdam ko'y hindi lang mga pasyente ang kasama ko. Unang gabi ko pa lang, nakarinig ako ng mga yapak sa pasilyo. Mabibigat, mabagal. Pagsilip ko sa maliit na bintana ng pinto, wala namang tao. Sa sumunod na gabi, may malamig na boses akong narinig na humahabol sa akin kahit nakapikit ako. Hindi ka na makakatakas dito. Pinilit kong isipin na guni-guni lang yun. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang pakiramdam ko na may mga bagay dito na hindi ko kayang ipaliwanag. At sa loob-loob ko, isang tanong lang ang paulit-ulit. Kung hindi ako baliw, bakit parang
unti-unti na akong tinutulak ng lugar na ito para maniwala na baka nga baliw ako. Unang linggo pa lang, ramdam ko na ang bigat ng bawat gabi sa mental hospital. Sa umaga, nakakasabay ko ang ibang pasyente sa kainan. May biglang tatawa, may biglang iiyak, at may nakatitig lang sa akin na parang binabasa ang isip ko. Pero pagdating ng gabi, ibang klase ang katahimikan. Madalas kong naririnig ang mga yapak sa pasilyo. Mabibigat, mababagal, parang may nagbabantay sa labas ng pinto ng kwarto ko. Pero kapag sumisilip ako sa maliit na bintana, wala naman. Hanggang isang gabi, sa halip na yapak, kumakatok na. Unay, mahina lang. Pero habang tumatagal, parang sinusubukan ng basagin ang pinto. Nang magising ako kinabukasan, wala namang bakas ng kahit anong kalmot o tama. Kuwinento ko sa doktor. Sabi niya, epekto lang daw ng stress at pag-aalala. Pero alam ko sa sarili ko, hindi guni-guni yun. Isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa liig ko. Pagdilat ko, may lalaking nakaupo sa gilid ng kama ko. Payat at nakatitig lang sa akin. Mabilis akong umatras at napasigaw. Pero nang buksan ng bantay ang pinto, wala raw silang nakita. Ako lang daw mag-isa. Simula noon, halos gabi-gabing naroon siya. Minsan nakatayo sa sulok ng kwarto, minsan nakasilip mula sa bintana. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko na gusto niyang iparating na matagal na siyang nakakulong doon. At ang pinakang matinding nangyari, isang madaling araw, nagising ako sa lakas ng sigaw ng mga pasyente sa iba't ibang kwarto. Pagdungaw ko sa maliit na bintana, nagdilim ang buong pasilyo. Ang mga ilaw ay nagpapatay sindi at isa-isang sumisigaw ang mga pasyente na para bang sabay-sabay silang may nakikita. At doon ko siya nakita muli, yung lalaking multo. Nakatayo siya sa gitna ng koridor, nakatalikod. Pagharap niya, diretso ang tingin niya sa akin. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay niya at itinuro ako. Biglang sabay-sabay nagsara ang lahat ng pinto ng pasilyo. Ang huli ko naalala, nawalan ako ng malay. Pagmulat ko, nasa infirmary na ako. Ayon sa mga nurse, inatake raw ako ng matinding panic attack. Pero may isang matandang pasyente na nakalapit sa akin bago ko tuluyang nailabas. Ang sabi niya, "Hindi ka nababaliw, iho. Totoo ang nakikita mo. Isa ka lang sa iilang pinapakitaan nila." Makalipas ang 2 linggo, may nag-claim na kapamilya niya raw ako. Si tita, galing sa probinsya. Napagdesisyonan niyang hindi ako dapat naroon. At nang mailabas niya ako, sumama na ako sa probinsya. At hindi na bumalik kailanman sa lugar na yon. Sa ngayon, hindi na ako naghanap ng trabaho sa labas. Mas pinili ko na lang mag-home-based job. At ngayon, maayos naman na ang buhay ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Lara, 4th year psychology student. Requirements namin ang gumawa ng research tungkol sa mental health facilities. Kaya isang araw, dinala kami ng professor namin sa isang lumang mental hospital sa labas ng lungsod. Excited ang mga kaklase ko, pero ako, may kaba na hindi ko maipaliwanag. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng amoy ng lumang gamot at pintura. Mataas ang pader, makipot ang pasilyo,
at mahina ang ilaw. Parang kahit hindi ka pasyente, mabibigatan ka agad sa paligid. May mga pasyente kaming nadadaanan. May nakatali ang kamay, may biglang tumatawa, at may ilan na nakatitig lang sa amin habang dumadaan kami. Habang tinuturo ng staff ang bawat section, napansin kong may isang kwarto na hindi nila binubuksan. Room 212. Parang iniiwasan nila yon. Hindi ko mapigilang mapatingin at sa isang iglap, parang may aninong dumaan sa loob kahit sarado ang pinto. Ma'am, ano po yung nasa loob? Wala, lumang kwarto yan. Huwag na lang kayong pumasok. Pagbalik namin sa bus, naiwan ko ang ballpen ko sa loob. Nagmadali akong bumalik para kunin. Sa koridor, na halos madilim na, ako lang ang naglalakad. Doon ko naramdaman na may malamig na hangin na dumampi sa likod ko. Nang lumingon ako, wala naman ako nakita. Pero sa gilid ng mata ko, nakita ko ang pinto ng room 212 na bahagyang nakabukas. At sa loob, may isang babaeng nakaputing gown, nakaupo sa sahig, nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok niya, nakatungo, at may kumakalat na parang tubig sa paligid niya. Miss, okay ka lang ba? Dahan-dahan siyang tumayo, mabagal, at nang lumingon siya, halos mawalan ako ng boses. Maputla ang mukha niya, itim na itim ang mata, at nakangiti ng pilit. Biglang sumara ang pinto sa likod ko, at ramdam ko ang malamig na hininga niya sa tenga ko. Hindi ka na makakaalis dito. Sumigaw ako at nilapitan ako ng mga kaklase ko at staff nang makita nila akong nakahandusay sa sahig. Nanginginig ako. Sabi nila, wala raw bukas na pinto, wala ring babaeng nakaupo sa loob. Pero malinaw sa alaala ko ang mukha niya at ang boses na nagbabanta. Pagbalik sa klase, tinanong ako ng professor ko kung bakit ako parang wala sa sarili. Hindi ko masabi ang lahat, baka isipin nilang naapektuhan na ako ng mga pasyente. Pero gabi-gabi, paulit-ulit bumabalik sa panaginip ko ang babaeng yun. Makalipas pa ang ilang mga araw, nawala na din naman yung panaginip ko na yun. Palagi kasi ako nagdadasal at nagpa-counseling rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi talaga ako naniniwala sa multo. Hindi dahil wala akong pakialam, kundi dahil ayokong maniwala. Kasi kapag naniwala ako, ibig sabihin, totoo silang naghihintay sa dilim. Ako si Dr. Gomez at kasalukuyan akong naka-duty sa intensive care unit. Sa tagal ko na sa ospital, sanay na ako sa mga pasyente na hirap huminga, mga patak ng dugo, CPR na wala ng saysay. Pero nitong mga huling linggo, may napansin ako sa ICU na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula ang lahat noong nadala si Mr. Benjamin, 67 years old, na stroke, comatose, walang kamag-anak na dumadalaw. Parang iniwan na lang siya roon para mamatay. Pero tuwing gabi, habang nagra-rounds ako, laging may isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng kama niya. Maputi ang buhok, parang luma ang suot, at tila may sinasabi sa tenga ni Mr. Benjamin, bagamat tulog ito. Una, nakala kong kamag-anak. Pero nang tanungin ko ang head nurse, sabi niya, "Sir, wala pong bantay. Wala ni isang kamag-anak na bumibisita."
Lumingon ako sa ICU. Wala na ang babae. Kinabukasan, ginabi na naman ako. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong wing. Napadaan ako sa ICU para i-check ang vitals. At doon, sa tabi ng kama ni Mr. Benjamin, naroon na naman ang matanda. Pero ngayon, nakatingin na siya sa akin. Diretso, walang kurap. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ang mga daliri ko habang hawak ang chart. Walang salita, wala ring tunog. Pero sa mata niya, may sinasabi. Huwag kang makialam. Kinabukasan, dead on arrival na si Mr. Benjamin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob ako na hindi lang basta natural causes ang ikinamatay niya. Parang may hinila palabas sa kanya. Parang may pumitas ng kaluluwa. Pero hindi dyan natapos. Ilang araw ang lumipas, may bagong pasyente sa ICU. Batang babae, 9 na taong gulang. Inatake sa puso dahil sa congenital defect. Masayahin pang araw yun nung dinala, pero biglang bumagsak ang katawan. 2:00 ng madaling araw, habang binabantayan namin siya, bigla siyang umiyak. Dok, ayaw ko na po dyan. Ayaw ko na po sa kanya. Sino? Tanong ko. Lumapit ako. Yung matandang babae, Dok. Ayaw ko sa kanya. Sinusundan niya ako kahit nakapikit ako. Napakapit ako sa kama. Anong matandang babae? Itinuro niya ang gilid ng kama niya. Wala naman doon. Pero nang ibaling ko ang mata ko sa salamin ng ICU, may nakita akong refleksyon ng isang matandang babaeng nakaupo. Pagkatapos nun, sunod-sunod na ang nangyari. Isang nurse ang natagpo ang nakaluhod sa harap ng walang laman na kama. Umiiyak at sinasabi raw, ayoko pong sumama sa inyo. Hindi pa po ako ready. Isang doktor ang nag-resign kinabukasan matapos umanong makausap ang lola niya na matagal nang patay sa loob mismo ng ICU. Lahat ng pasyenteng napupunta sa room ICU 3 palaging nananaginip ng matanda. Pare-pareho ang kwento. Kinukuha raw sila. Isang gabi, ako naman. Napahiga ako sa on-call room. Sandaling idinampi ko ang likod ko sa kama. Panaginip pero parang totoo. Ako raw ay nasa ICU. Wala nang tao. Lahat ng ilaw patay maliban sa isang kama. Room ICU 3. Lumapit ako at nandoon siya, ang matanda. Ngumiti. Gomez, doktor ka, di ba? Opo, sagot ko. Alam mong hindi lahat ng buhay ay kayang iligtas. Opo. Pero alam mo rin kung kailan dapat sumuko, di ba? Bakit po? Kasi oras mo na. At bago ako tuluyang magising, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa dibdib ko. Pagmulat ng mata ko, wala akong magawa kundi umiyak. Akala ko totoo na yun. Parang bumigat ang paligid. Parang sinabihan akong may expiration na ako o taning. Kinabukasan, hindi ako nag-duty sa ICU at nag-resign ako. Hanggang ngayon, kahit sa ibang ospital na ako naka-assign, hindi pa rin nawawala ang itsura ng matanda sa utak ko, pati buhok. Luma ang damit, walang emosyon. Pero alam mo ang mas masama? Minsan, kapag nadadaan ako sa emergency room o natutulog ako sa quarters, nararamdaman ko pa rin ang lamig ng kamay na yon. At sa salamin ng banyo minsan, nandoon siya sa likod ko. Sabi nila, ang ICU
ay lugar kung saan nilalabanan ang kamatayan. Pero minsan, may mga nilalang na hindi mo kayang labanan dahil hindi sila naghahanap ng lunas. Dahil naghahanap sila ng kasabay.